Update po tayo sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Inaalam na ngayon ng DENR ang eksaktong lokasyon ng motor tanker. Sa gitna niyan, sinabi ng Coast Guard na wala pang indikasyon na tumatagas na milyon-milyon litro na industrial fuel na karga nito. Mula sa Limay, Bataan, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Maris, bagamat may nakita na ngang oil slick sa lugar kung saan lumubog ang Terra Nova, hindi na nga raw ito nangangahulugan na tumagas na yung laman nitong krudo. At bago mangyari ito, nais na mga otoridad dito na mahigop na yung laman nito sa lalong madaling panahon. Ayon sa may-ari ng barko na Port Navarga Ship Management, nakaschedule daw dapat silang maglayag mula sa Limay, Bataan noong July 22 pero pinigilan daw sila ng Coast Guard. Kinabukasan na raw ng gabi nang payagan sila ng PCG na maglayag. Pero pagdating sa bandang Nasugbu, sinalubong na sila ng malalaking alon at malakas na current. Sinubukan daw sumilong muna ng barko bago magdesisyong bumalik sa Limay. Alas 11:30 ng gabi, habang pabalik, unti-unti na raw tumagilid ang barko at dito na sila humingi ng saklolo sa PCG. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Coast Guard sa sinabi ng may-ari ng barko. Agad na nagtungo dito sa Bataan si DENR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga para personal na alamin ang kalagayan ng lumubog na oil tanker. Sa ngayon, hinahanap pa raw ang eksaktong lokasyon nito sa ilalim ng tubig. Kailangan pong malaman kung saan nga po siya ngayon at kung ano po yung estado, yung struktura ng barko. And then, andito po kami upang tumulong. Meron po kami isang barko na pwede umanap kung saan man ang barko natin ngayon. Oras na matukoy ang lokasyon, maglalagay daw ng mga monitoring instruments ang DENR. Bukod sa abalang shipping lane, dito rin nangingisda ang maraming taga-Bataan. Pero ayon sa Bataan Station Commander ng PCG, wala pang nakikitang langis na tumagas mula sa karga ng barko. Posible raw na fuel ng barko o fuel mula sa deck at tubo ng barko ang nakitang oil spill kanina. Target ng PCG na mahigop ang laman ng langis ng tanker sa loob ng 7 araw. Positibo naman ang gobernador ng Bataan na agad makikita ang barko dahil hindi naman daw malalim ang bahaging ito ng Manila Bay. Ang lalim po ng ating Manila Bay ay mga 30 meters. So ano po yan, hindi po imposible na magawa ng paraan para safely, securely mailabas yung laman ng tanker na langis para po hindi makaapekto sa ating kapaligiran. Alam na ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon at nag-utos sa iba't ibang ehensya na i-assess ang epekto sa kalikasan ng oil spill. The fuel that's being released, what are the tides, what are the winds, where is it headed, para maunahan na natin. Sir, DOST maybe can also make some determinations on that. Marisa, ayon sa may-ari ng barko, nakikipagtulungan naman sila sa mga otoridad para tiyakin na malimitahan yung potential damage na dulot ng kargang krudo ng kanilang barko. At kung makikita sa aking likuran, masama pa rin yung panahon dito sa Bataan na posibleng makaapekto sa paghahanap sa eksaktong lokasyon ng lumubog na barko. Yan ang latest mula dito sa Limay, Bataan. Maris? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Rafi Tima.